Pero ngano ang tao makaigsunan mas dali manggid kay siya mohukom. Ingon din eh. Therefore thou art inexcusable, O man, whosoever thou art that judgest, for wherein thou judgest another, thou condemnest thyself, for thou that judgest doest the same things. Dali kay mohukom ang tao makaigsunan sa sala sa uban tungod kay we also experience the same things. Parehas ang atong binuhatan ngadto kanila, ug hibalo kita unsa ilang mga sala tungod kay ato kanang na-experience mo kanang ang tao dali ra kay mohukom sa uban. Ug sa iyang paghukom sa uban, sama ra nga iya rasang gihukman ang iyang kaugalingon tungod kay parehas sa sab sila og binuhatan. Mao nang giingnan kita sa Dios, thou hypocrite. Buti pasabot na niya ng mga tao nagahukom sa uban. Unsa ang sulti sa Dios kanila? Thou hypocrite, first cast out the beam out of thine own eye, and then shalt thou see clearly to cast out the mote of thy brother's eye. Sometimes mga kaigsunan, dali ta mo tan-aw sa mga bikil sa uban. Dali ta makita sa mga sayop sa uban, pero dili nato makita mga kaigsunan ang atong kaugalingong mga sayop. Tingnan naman, ang tao mga kaigsunan anaa sa iyang kasing-kasing nga protektahan niya ang iyang kaugalingon nga dili siya mahimong mahinukman tungod kay sayod siya ang sunod niya na mo ang silot nga mao ang kamatayon. Ug dili siya gusto nga moagi niya ang experience mao nga mas dali pa nga mohukom siya sa uban aron matabunan ang iyang kaugalingon nga pagka makasasala aron ma-comfort siya sa iyang kaugalingon nga mas maayo pa siya sa uban nga dili siya mahimong pagkahinukman. Kung atong tanawon ug balikan makaigsunan ang katong nahitabo ni Adan ug ni Eva, wala may gihimong lain ng Dios sa paghukom kanila kundi sa pagpangutana kanila. Adan, unsa imong gihimo? Ikaon mo ba ang katong bunga ni atong kahoy nga akong gidili para kaninyo? Pero unsa ang gihimo ni Adan? Siya mismo ang naghukom dili lamang sa iyang kaugalingon kundi iya pang gihukman ang Dios nga mo'y naghatag kaniya sa babae ug nga ang babae nga mo'y naghatag kaniya sa bunga nga iyang gikaon. Pero na iyong makaigsunan sa Timothy nga ang babae na ilad mao to nakasala siya, pero si Adan wala siya na ilad pero nakasala siya. Buti pasabot niya na makaigsunan nga bisan si Adan wala siya na ilad, nakasala gyapon siya tungod kay willful disobedience gayud ang iyang gihimo. Ug ang babae mausab ang mentality mga kaigsunan nga sa diha nakita nga gipangutana siya sa Dios kung unsa iyang gihimo, ang iya gyapon gipasanginlan mo ang bitin. Naghimo sa Dios, buti pasabot ang final gyud dinhi nga sad-an sa tanan ang Dios nga mao'y naghimo. So yun ang nature sa sin mga kaigsunan, it's always trying to put away blame from self. Tungkay dili nato gusto nga mahinukman sa silot, munang atong ginapasa kana nga mga paghukom ngadto sa uban, mas dali ta karon motan-aw sa ilang mga sala. Ug kita naghuna-una nga dili kan ato, pero ang giingon ka nato sa Dios kung unsay ilang binuhatan, mausab ka nang imo mo nang it's not really good to judge others. Sa Romans 8:33, who shall lay anything to the charge of God's elect? Kinsa ba ang naga-akusar sa mga katawan sa Dios? Gitubag mismo ni Pablo, it is God that justifieth. Buti pasabot niya na dili gayud ang Dios mo'y naga-akusar kanato. Romans 8:34, who is he that condemneth? It is Christ that died. Buti pasabot, kinsa bang nag-condemn kanato? Kinsa bang nagahukom kanato og silot? Si Kristo ba? Dili, si Kristo mao ang namatay. Yea, rather, that is risen again, who is even at the right hand of God, and who also make it intercession for us. Siya mo'y nagpataliwala karon kanato mga kaigsunan. Buti pasabot, dili si Kristo ang nagahukom kanato nga sa pagkasinilutan, o dili sad ang iyang amahan nga mao'y nagaakusar kanato, tungod kay ang Dios siya mo'y nagahatag kanato kanunay og pasaylo. So kung dili ang Dios ug dili si Kristo, kinsa daan kanunay nagaakusar kanato? Adunay usa kanila lang mga kaigsunan nga nag-ingon, I will ascend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God, I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north, I will ascend above the heights of the clouds, I will be like the Most High. Kinsa ang nag-ingon ani? Walay lain mga kaigsunan kundili ang Yawa nga mao ang Satanas ug unsa ang naa sa iyang hunahuna. Mao kini na sa hunahuna sa Yawa nga kanunay nagaakusar sa iyang katawan ug sa Dios. Nag-ingon dito sa Job 42, ang naghisgot ni mga kaigsunan mao katong higalan ni Job nga kanunay usab nagaakusar kaniya nga adunay gigkay binuhatan nga dili maayo mo nang nagkasakit-sakit ka ug nawala ang tanan nimong kabtangan pati ang imong mga anak. Ingon siya, gipadamgo ko sa kagabion. Now a thing was secretly brought to me, and mine ear received a little thereof. In the thoughts from the visions of the night, when deep sleep falleth on men, fear came upon me, and trembling which made all my bones to shake. Then a spirit passed before my face, and a hair of my flesh stood up. It stood still, but I could not discern the form thereof. An image was before mine eyes, there was silence, and I heard a voice saying, kinsa kaning spiritu nga iyang nakita, nga nagtindog sa iyang atubangan, pero ang porma niini dili niya matin-aw pag-ayo.
O kini nagaingon, shall a mortal man be more than just God? Shall a man be more pure than his maker? Behold, he puts no trust in his servants, and his angels he charged with fully. How much less in them that dwell in the houses of clay, whose foundation is in the dust, which are crushed before the moth. They are destroyed from morning to evening. They perish forever without any regarding it. Doth not their excellency which is in them go away? They die even without wisdom. Mo kining paratang sayaw at makaigsunan ngadto sa Dios, that he put no trust in his servants, and his angels he charged with fully. Nagipartangan sa Dios ang iyang mga alagad, pati kini mga anghel. Og siya makaigsunan usa-usab ka anghel, usa ka fallen angel, og mao kini iyang mga paratang kanunay sa Dios. And he is called the accuser of the brethren. Ug sa iyang pag-akusar makaigsunan sa katawan sa Dios, by extension usab iya nang gipa-akusahan usab ang Dios mismo nga naghimo kanila ug naghimo sa iyang kabalauran. Unsa ang iyang akusasyon? He had accused God of seeking merely exaltation of himself and requiring submission and obedience from his creatures, and had declared that while the Creator exacted self-denial from all others, he himself practiced no self-denial and made no sacrifice. Ug tuod man makaigsunan sa iyang rebellion, giunsa siya sa Dios. Gilaglag ba siya sa Dios diretso? God in his wisdom did not use measures of force to suppress Satan's rebellion. Such measures would have aroused sympathy for Satan, strengthening his rebellion rather than changing his principles. If God had summarily punished him, many would have looked upon him as the one who had been dealt with unjustly, and he would have carried a much larger number with him in his apostasy. So buti pasabot niya makaigsunan ang pamaagi sa Dios dili puwersa sa puwersa. Tungod kay kung yagi na puwersa makaigsunan, mas mudako pang rebellion sa tibok ng universe. Satan's representations against the government of God and his defense of those who sided with him were a constant accusation against God. These murmurings and complaints were groundless, yet God allowed Satan to work out his theories. He could have handled Satan and all his sympathizers as easily as one can pick up a pebble and cast it to the earth, but by this, he would have given a precedent for the violence of man, which is so abundantly shown in our world in compelling principles. The Lord's principles are not of this order. But ipasabot niya na makaigsunan, kung ang yawa nagagamit siya puwersa, ang Dios dili gid siya mugamit og gahom aron sa pagkwel og rebellion. Tugutan lang gid niya ang yawa nga iyang ipadayag or i-work out ang tanan niya mga pamaagi nga madayag ang iyang gingharian dinhi sa yuta, ug hebalo na kita kung asa kini paingon to the ultimate destruction. Time was given for Satan to develop his principles, in which these principles are the foundation of his government. The heavenly universe must see the principles which Satan declared were superior to God's principles worked out. God's order must be contrasted with the new order after Satan's devising. The corrupting principles of Satan's rule must be revealed. The principles of righteousness expressed in God's law must be demonstrated as unchangeable, eternal, and perfect. Ug tuon man makaigsunan, gidala sa yawa ang iyang rebellion nganhi sa yuta. Dili lamang dito sa langit, kundi pati usab dinhi sa yuta. Ug iyang gitudloan ng tao nga mo-disobey sa balaod sa Dios. Ingon sa 1 John 3:4, whosoever committed sin transgresseth also the law, for sin is the transgression of the law. Ug tungod niya na paglapas sa tao sa balaod sa Dios, unsay nahitabo? But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid his face from you, that he will not hear.